Hello, magandang gabi sa inyong lahat. Magandang gabi. Shout out muna tayo. Shout out. So sinong shout out natin? Do sa video na lang kagabi, no? Doon na lang tayo mag-shout out. Do sa video kagabi. So Sir Majemain from Singapore si Ma'am G Magaway. Sorry kung nag-struggle ako. Mhm. Sir Philip Estrada Carl. Mhm. Rachel Macdiogen Apricio. Hello, sir. Sir ba o ma'am? Ma'am Copy ko, hello. Sir B, shout out kahit di ako naka-comment. Sa pinood ko yung video mo. Sir Domingo Arador, Sir Utog, Sir Utog, Sir Roselier Caneda, hello. Humpy Dumpy, hello. Jeffrey De Guzman, hello. Ma'am Vivian Fernandez. Sir Noel Parane, hello. Sir Tata Mosquera, hello po. Sabi ni, Ma'am or Sir Jack Palita, nagbabaka sakali din kami asawa ko sa manggagamot sa Cavite. Dati dahil may mga pantal ako na hindi natatanggal. Piniga ng manggagamot yung paa ko. So sobrang sakit, napapasigaw ako. Tapos tinanong sino daw ba ako. Binanggit ko ang pangalan ko kasi akala ko ako talaga ang tinatanong. Sabi ng manggagamot, wag daw siyang lokohin kaya piniga pa ako. Kaya nag-imbento. Pwede? Pwede bang mangyari yun? Hindi, seryoso to, Ma'am Jack Palita? Ma'am Katrina Love, hello. Try mo mag-live. Hindi na ako nagla-live eh. Ma'am kasi alam nyo, pag nag-live kasi ako, baka may masabi akong hindi dapat. Nagla-live ako dati nun. Araw-araw pa nga eh. Sir Mike Ramirez, hello. Si Sir Nick na lang po ko. May sakit si Sir Nick Banayo eh. Hindi nga alam, ano kaya sakit nun? Hello, Mami Malagay niya from Malabon. Tianchon Josuel. Boss, pwede ba try comment sa mga inchik naman na. Political kasi ito, sir eh. Political yan eh. Nahirap mag-komento niya, baka mamaya may masabi akong mali. Diba? Hindi ko kasi kabisado yung sa politics. Hello, Sir Mike Ramirez. Hello. Erlin daw Balakutan. Hello, ma'am. Sir Little Re-upload. Hello. Think Plus. Hello. Happy Gray Snake, Sir Martsan, Mario Bonina, Sir Usagi, Ferihaba, Ma'am Linsudo, Saiga Furinji, hello. UPS, binibilisan ko na ha. Sir Julius Guhelde. Sir Momong, hello. Sir Martsan. Sir Marvin Ferreira. Bagong gawa na yung yung lumang apartment sa Valenzuela eh. Binalikan ko yan. Nung kasing nag-explore ako doon, wala pa akong gamit. Wala pa akong gamit noon. Pero binalikan ko yan, yung nagkaroon na ako ng gamit nung nagdatingan na yung mga gamit ko. Kaya lang, nirenovate na, maganda na siya. Ngayon, nung nagpapaalam ako, ayaw na nung may-ari. Ang bet ko na lang, kakausapin ko yung bagong umuupa, kung papayag yung bagong umuupa. Ang ganda na ngayon eh. Sige nga, minsan dadaanan ko uli. Sir Momong, hello. GC719, Kel, hello. Ma'am Nanay Riza to siguro. Magandang gabi po.
Ma'am Jenny Babe, hello. Joban Gamyaw. So, ito yung ating pag-uusapan ngayon, ano, kahagabi, ay nung isang araw, manggagamot, no? Ito naman, anting-anting sa Sikihor. May nag-forward sa akin. Ito isa KMJS, no? Tingnan nga natin yung ano nito. Sa KMJS. Ng kidlat. Yan ang tawag Ano? ng mga tiga-Sikihor. Ngipin ng kidlat. Yan ang tawag ng mga tiga-Sikihor sa isang uri ng bato na di umano agimat. Ang sinumang may taglay nito, ligtas daw sa panganib. Pangil ng kidlat? Yan ba yung itim na parang bato? Halos isang buwan nang hindi makatulog si Mang Pedro dahil sa matinding ubo. Ma-check up mo na yan, Pero tay. hindi raw ito simpleng ubo lang, ayon sa albularyong si Mang Gavino. Dahil di umano, si Mang Pedro pinahihirapan daw ng maligno. Di ba ano, pagka, ito tatanungin ko lang, pag albularyo, palaging ganyan ang diagnosis, ano? Bibihira na magsasabi sa'yo na may sakit na, alam mo yun, yung talaga sakit. Parang sa mga albularyo, kadalasan, meron naman siguro nagsasabi na may sakit talaga. Pero kadalasan, feeling ko 90% nga, ano palaging naiengkanto, puro kababalaghan ang ang dahilan. Pagka albularyo, then ang mangyari, no, gagamutin. 'Di ba? Well, culture natin yan eh. Pero pagka ganyan, baka mamaya tuberculosis na yan, men eh. Yang pag ubo-ubo, nilalagnat ba si tatay pagkagabi? Yung mga latinan para ilibing para mag-alis yung maligno. Galing sa Pascal Candol. Para mapalayas ang di umano'y naturang elemento, nagsagawa ng ritual si Mang Gavino sa barong-barong mismo ni Mang Pedro. Naghanda siya ng 5 papel na may orasyon at saka ito nilagyan ng asin, lana o langis at pira-pirasong kandila. Ibinalot sa plastic. Kung ako, ang control na gagawin ko dyan, parang yung gagawin namin sana kay Apo Philip Apollo. Maghahanap kami doon ng wag na. Baka mamaya mapaghandaan eh. Sabagay, hindi naman sa akin nanonood yun eh, no? Ang gagawin namin, maghahanda kami ng pasyente or kakausap ko yung pasyente doon na may result na sa doktor. 'Di ba? May findings na. Then ipapagamot kay Apo Philip Apollo. Tatanungin namin anong timeline kung ilan siya gagaling. 1 linggo ba? Or instant? Magagaling na ba siya? Or 1 buwan? Then babalikan namin after papa-check up uli yung pasyente. Titingnan natin kung magbabago yung yung kondisyon. Kapag ganun pa din, ibig sabihin walang kwenta yung ginagawa ng albularyo. 'Di ba? Ganun lang naman yun eh. Kasi sometimes kahit pa sabi mo may findings ng doktor, sasabihin niyan yung engkanto ang nagbigay ng sakit, 'di ba? Or kinulam siya kaya siya nagkasakit. Ang problema ayaw eh. Ang gagawin natin? Ililibing natin to sa sa paligid ng bahay. Dapat bago in-start yan, pina-check up nyo muna si tatay. Kung ano ba talaga yung findings sa bago gawin yan. Then test uli after kung talagang gagana. Kasi layunin yan gumaling, di ba? Wala man siya sabot sa akong gibate. Ito na yung kadalasan ito.
Ito, paulit-ulit ko to napapansin eh. Paulit-ulit nyo rin maririnig sa akin to. Ang sabi ni tatay, Tungod kay ang doktor, pumunta ako sa doktor pero wala naman siyang sagot sa sakit ko. Kadalasan ganyan eh. Kasi mga kababayan ko, uulitin ko na naman ang pagpunta kasi sa doktor, hindi isang beses lang. Kadalasan kasi isang beses pupunta ng doktor, walang findings eh. Paano mo nasabi walang findings? Ganito yun bibigyan kita ng pagkakataon. Ganito gawin mo. Let's say halimbawa, nilalagnat ka, hindi ka gumaling-galing. Nilalagnat ka. Siyempre, pupunta ka sa doktor, Initial diagnosis sa'yo ng doktor, ordinaryong fever lang talaga yon. Ngayon, bibigyan ka ng gamot sa lagnat. Inumin mo. Hindi ka pa rin gumagaling. Babalik ka ng doktor. Kasi kadalasan, unang punta ng doktor, binigyan sila ng gamot. Halimbawa, sumasakit ang tiyan, Let's say, sumasakit ang tiyan. Pupunta sa doktor. Bibigyan ka ng gamot ng doktor. Bibigyan ka ng Motilium or Hyoscine and butyl bromide. Diba? Iinumin mo, uuwi ka, iinumin mo, hindi ka gumaling. Sasabihin mo na agad, pumunta ako ng doktor, wala namang findings eh. Binigyan akong gamot, hindi rin ako gumagaling sa gamot eh. Ilang beses ka bang pumunta ng doktor? Isa lang. 'Di ba? Hindi naman magic ang pagpunta kasi sa doktor eh. Pag pumunta ka ng doktor, binigyan ka ng gamot, hindi gumaling, babalik ka uli. Pagbalik mo, Dok, binigyan niyo ako gamot, hindi pa rin gumagaling, masakit pa rin ang tiyan ko eh. Now, mag-ano na yung doktor, magre-refer ka na, tingnan na, ultrasound nga natin yung tiyan mo. Kung anong problema. 'Di ba? Minsan, abdominal lang eh. Ngayon, wala namang problema dito. Dito sa abdominal mo. Dito sa abdominal area. Normal naman yung pancreas mo, yung gallbladder mo, wala namang bato. Eh di, ang gagawin mo, babalik ka uli. Ang ngayon naman, ang itetest sa'yo, papaurinalysis ka naman. Actually, hindi naman ganun eh. Lahat yan titingnan. Pangalawang balik mo, i-scanin na kung ano yung mali. Makikita na yun. Pag may laboratory test na, kaya masakit ang tiyan mo, pwedeng, ang sakit ang kidney stone, pwede mag-manifest sa sakit sa tiyan ha. Akala nyo dito lang sa likod. May nangyari na na masakit ang tiyan pero may kidney stone. 'Di ba? Nagre-radiate pala dito sa bandang tiyan. Pwede yun. Di nalaman na may bato katuloy. O, yun ang problema mo, yung bato. May findings na. Or halimbawa, kung walang findings, clear ka dito sa tiyan. Babalik ka uli sa doktor. Pwede naman kasing mamaya ay may ulcer. 'Di ba? Ang test naman noon, endoscopy endoscopy 'yon, titingnan. O doon naman malalaman. Marami kasi hindi kasi magic 'yan eh. Yung unang pagpunta mo sa doktor, alam agad yung sakit mo, hindi ganoon. Hahanapin at hahanapin 'yan. Sometimes nga masakit ang ulo, pinasitis ka na, ng lahat normal eh. Yung pala alam nyo, masakit ang ulo, may kidney problem pala. Pwede pala yon na mag-manifest sa sakit ng ulo. 'Di ba? Yun ang iisipin nyo, dapat lahat yan titingnan. Hindi yung sa bagay, hindi rin natin masisi yung mga kababayan natin dahil magastos talaga yan. Magastos talaga magpa-doktor. At sa doktor kasi, minsan, nakakatakot pa. kung ano yung maririnig mo, kung ano yung mga findings na pwedeng sabihin sa'yo. Yun kasi nakakatakot dun eh. Unlike sa albularyo kasi lahat ng sakit sa albularyo, puro kaya nilang gamutin. 'Di ba? Yun ang madali kasi sa mga albularyo eh. wala man siya kasabot sa akong gibate, mao nang adton lang ko sa mananambal. Kaya kumonsulta ako sa albularyo, hindi eh. Tatagan nila. Dapat babalik ka dun eh. Medyo nagaan-gaan og gamay. Medyo gumaan ang pakiramdam ko, bahala na ang Diyos sa sakit ko.
Gumana para ng placebo yan, sir. Psychological lang yan. Basta pag maluoy ng Ginoo o magpadayo dahil. 3 ikot. Pero para raw mas maprotektahan si Mang Pedro sa mga maligno, Na makapagkurog sa kahilagnan sa impyerno, makasisi sa tanang mga kahoy, makalumpag sa pangpang. ipinasuot sa kanya ng albularyo ang isang kwintas na lambat na naglalaman ng isang uri di umano ng anting-anting, ang tinatawag nilang ngipin ng kidlat. Paiksing din isang kalwan, iksing kalwan. Parang ano yan eh. Ano, Ordinaryong tangil yun eh. nakita ko sa kanya sa pamamahay niya may maligno sa kabila ng bahay niya. Paiksim Domini, Viva Jesus, Sipicental Gom, Amen, Diyos Mission, Diyos Mission. May dalawang uri raw ng ngipin ng kidlat. Ang isa, tila ordinaryong bato lang ang itsura. Pero ang loob nito, naiiba dahil sa tila pinong mga kristal na nagpapakinang sa bato. Ang pangalawa namang uri ng ngipin ng kidlat, tila pangil ng hayop. Literal na ngipin. Nakukuha raw ang mga ito sa mga bagay na di mano tinamaan ng kidlat. Ayos At ang sino mang magmeme-ari ng birtud daw na ito, may kakayahan di manong depensahan ang sarili laban sa panganib, kahit pa raw sa mga kampon ng kadiliman. Halos 30 taon na raw sa pangangalaga ng albularyong si Mang Gavino, ang ngipin ng kidlat na ito, nabigay pa raw ng kanyang yumaong ama. Nakalagay ang maliit na piraso ng ngipin ng kidlat sa 3 basyo ng bala na laging nakasabit sa kanyang bewang. Dili na ako ibaligya. Hindi ko ibebenta ang ngipin ng kidlat dahil protection ito sa aking pamilya. Protection Pinamana sa siguro aming sa kanya, pamilya. no? At nasubukan na nga raw ni Mang Gavino ang taglay nitong kapangyarihan. Noong binata pa raw siya, may nakaalitan dahil sa panliligaw sa isang dalaga. Ayos Sa galit ng kanyang karibal, di umano, tinangka nitong barilin si Mang Gavino. Hoy, girlfriend ko yan! Pero sa hindi maipaliwanag na Problema kasi, nang aagaw ka, girlfriend na pala daw eh. Niligawan mo pa eh. Hoy, girlfriend ko yan! Pero sa hindi maipaliwanag na dahilan, nung kalabitin daw ng kanyang kaaway ang gatilyo ng baril, Ano nangyari? himalang hindi ito pumutok. Nung nabigo ang lalaki sa pamamaril, agad naman daw siya nitong sinugod ng saksak. Pero si Mang Gavino, mabilis na nakailag at nakalayo sa nag-aamok na katunggali. Siyempre, kwento niya yun eh, di ba? Sa mistikal na isla ng Siquijor, taunang ipinagdiriwang ang Folk Healing Festival, kung saan tampok ang mga albularyong may kanya-kanyang paraan ng panggagamot gamit ang iba't ibang herbal medicines. At syempre, hindi nawawala rito ang sari-saring agimat at anting-anting. Kabilang na ang ngipin ng kidlat. Isa si Ani sa lumahok sa nasabing pagtitipon. Maging siya naniniwalang makapangyarihan ang ngipin ng kidlat. Epektibo ang ngipin ng kidlat. Marami nang bumibili. Mga Wait. Binibenta niyo yung ngipin ng kidlat. Lagi kayong tinatamaan ng kidlat dyan, kaya nakakakuha kayo ng stock. Di ba doon palang medyo kaduda-duda na eh. Ilang beses ba tumama ang kidlat na nahuhuli nyo? kahit mga pulis, kahit sino, bumibili sa depensa sa anting-anting. Nag-aararo raw Kasi alam ko kung halimbawa makukuha man yan, di ba yung mga ganyan pinagkakaloob yan? Correct me if I'm wrong ha? ang kanyang biyanan nung biglang tamaan ng kidlat ang isang parte ng bukid. Nung pinuntahan daw ng kanyang biyanan ang lugar kung saan tumama ang kidlat,
Laking gulat daw nito nung natagpuan niya ang isang tipak ng bato. Agad daw itong ibinigay ng kanyang biyanan sa kanilang mag-asawa para sila ang mga laga nito. Ginagamit ng protection, depensa sa lahat. Katulad sa mga tao na may masamang binabalak sa'yo, kinukulam. Tapos pag sa mga gira-gira, layo sa disgrasya. At para raw maibahagi sa iba ang Welcome to Folk Healers. Ano nakalagay? To Folk Healers, Alejandro at para whatever ko anong name. raw San Antonio maibahagi sa Siquijor. iba ang proteksyon at depensa sa panganib na hatid ng ngipin ng kidlat. Si Annie, gumagawa at nagbebenta ng agimat na ito. Ito ang ngipin ng kidlat. Ito ang kinukuha namin, magkuha kami ng hugis para ihalo namin sa anting-anting. Pinakamalakas ito rin ang kaba ng bao. Yung bao na iisa ang mata, may ganun ang tatay ko nun eh. Mahilig sa ganyan ang tatay ko nun eh. Kuha kami ng konti rin para ipasok sa panipas. Malakas ito para depensa ng depensa ng kinukulam kayo, aksidente. Ang tanong kasi, ma'am, ang tanong kasi, totoo bang pangil ng kidlat yan? Baka mamaya kasi, kung saan nyo lang kinuha yan. Diba? Una muna niyang binutasan sa bandang puwitan ang kahoy na panipas. Sunod siyang tumapyas ng maliit na tipak sa ngipin ng kidlat. Lagay sa loob ng panipas. So yun na yun. I mean, ngipin ng kidlat yung malaki, tapos dun kayo titipak. Ilalagay nyo yun. Magkano ang bentahan nun? Kinalis ang baon ng nyog na walang mata. Ipinaloob ito sa panipas kasama ng ngipin ng kidlat. Sunod na inukit ang kahoy na korteng maliit na krus. Ang kada piraso ng agimat dimanong ito na ibebenta 500 pesos Balo. kada piraso. Grabe naman dyan. Madalas daw, mga foreigner at mga sundalo ang bumibili. Pero ayon sa 69 anyos na si Mang Lito, Di raw, naisaw. isang tuga ang tawag sa taong may kakayanang makakita ng mga ngipin ng kidlat sa kabundukan. Pahirapan daw ang pagkuha nito. Baka naman kasi... Ngilan na lang daw silang namumundok para maghanap ng anting-anting. Tatlo nga. Wait. Anong garantisado na yan ay nanggaling sa kidlat? Hindi ba pwedeng random na pangil yan ng kung anong hayop dyan? Na na nalaglag yan or naputol? Kasi paano natin mabe-verify na yan ay galing nga sa kidlat? Katulad lang yan ng pangkaraniwang bagay eh. Lalo na yung bato, di ba? Malabo ito. Tango sa kilat, mo ni isulo sa bursa. Dayon para nga i-depensa sa imong kuan ba? Nga mga dautan. Pero ang mga ngipin ng kidlat na nakukuha niya, hindi raw niya ibinibenta. Ibinibigay lang ng libre sa mga nagnanais maprotektahan nito. Ang kulay niya dark. This is an igneous rock. Para malaman kung anong klase na ba ng Pinasuri, no? ngipin ang sinasabing ngipin ng kidlat, ipinasuri namin ito sa mga eksperto. Hindi kasi una, pag tinamaan mo yung puno ng kidlat, pwede masunog yan kasi because of the electrical discharge, no? Pero kung sakali mang hindi pwedeng magkaroon ng bato, kung tatama siya for example sa isang tambak ng buhangin, pwede maging mag-crystallize glass. yung buhangin into glass, no? Oo. Pwede. Kasi, di ba, ano yun eh, parang ang mangyayari nun, magme-melt dahil sobrang init ng kidlat eh. Totoo yun. Pwede maging glass ang buhangin. Buhangin. Pwede mag-crystallize yung buhangin into glass, no? Pwede yun, but highly unlikely. Ibig sabihin,
bihira ka makakita ng lightning-induced volcanic, yung mga igneous rock na tawag na yan. Lalo na kung tumama sa puno, parang mahirap paniwalaan na mag-form ka ng ganong klaseng bato. Mukha siyang tinatawag na naming volcanic rock, dark volcanic rock, baka basalt. Siquijor is, I think, volcanic in origin. So, hindi surprising na magkaroon ka ng volcanic rock. Yung isa mukhang ngipin, no? It looks like shark's tooth. So, parang walang argument doon. Paglilinaw naman ng Provincial Tourism Office ng Siquijor, hindi nila iniengganyo ang paggamit ng ngipin ng kidlat o anumang agimat. Yun kasing sa mga agimat na ganyan, para kasing like negative ang dating. Dati kasi yung mga tao natatakot sa Siquijor dahil nga sa mga sinasabi na Oo nga, yan ang image ng Siquijor, di ba? May mambabarang, minsan nga may aswang pa eh. Tama ba ako? Pag yun ganyan. nga yung mga kulam. Kaya ngayon, unti-unti naming pinapatay yung notion na meron talagang ganito dito sa amin. Kaya ang instead, ginawa namin yung positive na healing na lang through the uses of herbs. Sa mundong ngipin sa ngipin ang labanan, marami pa rin ang umaasa sa mga agimat bilang pandagdag proteksyon. Pero laging tandaan na ang kaligtasan hindi dapat iasa sa mga Correct. Mas, ano talaga, iba pa rin, sana may update sila eh. Ano ba nangyari kay tatay? After pausukan, after magkwintas ng kidlat. Ano kaya nangyari dun? 'Di ba? Yung mga naniniwala dito, wag kayong wag kayong mau-offend. 'Di ba? Wag kayong magagalit kasi tayo truth seeker tayo eh. Truth seeker tayo. Tayo mga naniniwala, 'di ba? Tayo mga nagsusuri. Pagsusuri kasi itong ginagawa eh. Siyempre hindi maiwasan na matanong magtatanong at magtatanong talaga tayo sa mga ganitong bagay. Lalo na pag wala tayong alam. Sometimes kasi, pagka nagtatanong, tinitake ng iba as offensive. Di ba? Hindi mo kami masisisi na pag nireakan namin yan, lalo na't pumayag kayo na yan ay i-broadcast, lalo na ng national media. Iba-ibang taong makakapanood niyan eh. Di ba? Natural lang na sa mga ignoranting katulad namin, kakaiba yan. Kaya huwag kayong magagalit pagka minsan natatawa, nabubulshitan sa ginagawa nyo. Pero kaakibat nun may tanong eh. May tanong dun sa pamumuna. Yun na lang ang sagutin nyo. Diba? Unang-una ang tanong ko, yung mga pinagkukuha nyo ng mga item, paano kayo nakakasiguro na yung pinagpupulot nila na yan ay galing kidlat? Diba? May patunay ba kayo na may ipipresenta sa amin na yan ay unang-una naghahunting lang naman kayo sa bundok, tumitingin-tingin kayo. Paano nyo nalaman na na dahil may mga uri daw ng tao na ganon? Anong special sa'yo para malaman mo na yan ay binuga ng kidlat? May nakikita ka bang energy dyan sa bagay na yan? Diba? Yun yung mga tanong. Eh di sagutin nyo ngayon. Kung okay yung sagot, eh di okay. Diba? So yan lang po muna pag-uusapan natin ngayong gabi. Magandang gabi sa inyo lahat. Bye-bye.